So, ayun na nga mga kabakes, ngayon pa nga lang ako makakapag-upload or makakapag-edit pala or makakapag-voice over ng aking video ng ilang mga kaganapan namin ng pag-uwi sa probinsya ng aking Diyosawa. At yun na nga mga kabakes, nakikita nyo bagay ang lupain na yan, yung malawak na lupain na yan. Hindi yan sa amin, hindi rin yan sa kanila. Nakikitayo lang kami dyan, nakikipasyal lang kami, ganun. Nakikitingin-tingin ba, nakikipasyal-pasyal, ganun. Pero hindi mga mawe o mga kabakeks. Itong part na yan. Hindi ko alam kung nakikita nyo yung pinakatulos dyan. Yan yung sa part na sa aking biyanan na lalaki or kila papa. Meron silang lupain dito or napagtataniman sila papa. Kaya lang, hindi siya ganun kalaki katulad ng sa iba. Pero sakto lang. Yung tama lang pang kabuhayan nila, ganun. May naaani din kapag, syempre, pag nagtanim, may maaani, ganun. Pero seryoso mga mawe, mga kabakeks, talagang meron silang lupain dito. Hindi lang ito, meron dun sa kabilang side, hindi lang namin napuntahan kasi medyo malayo. Dito medyo malapit, syempre dito lang namin maipapasyal yung mga bata, yung kasama namin, sila baby Bakeka, si Bakekong, dahil mahirap naman gumala ng sobrang layo. Saka sobrang init din kasi mga kabakeks. Kaya hanggang dito na lang muna kami. At dyan, tignan nyo naman mga kabakeks, habang ako ngay pinukuhanan ko sana ng magandang view o sight ba yung bulaklak na yan, habang kinukuhanan ko sana yung napakalawak na lupain, nakikisingit-singit tong aking kuya Bako. Kung wala na akong nagawa, sige, magpicture na lang siya dyan at videohan ko na lang siyang kasama yung mga bulaklak na yan. Nakakatuwa nga lang kasi mga kabakeks dito mamasyal-masyal, kasi tignan nyo naman wala kayong makikitang bundok katulad dito sa atin sa Bataan. Dito talaga puro kapatagan na makikita. Puro mga palayan or mais. Ang tawag dyan, mga mais kasi yung tinatanim dyan mga mare. Meron man palay, kaya lang iilan lang. Hindi halos lahat dyan palay. Iba-iba din yung mga tinatanim nila dyan sa part na yan. At kung tatanungin nyo nga pala mga kabakeks, ito nga pala probinsya ng aking Diyosawa, sa ano nga pala to, Cagayan Valley. At diyan mga kabakeks nag-i-spray nga pala si Papa at saka si Diyosawa ng kanilang tanim or yung tinanim ni Papa. Ini-sprayan nila yung mga damo para hindi matabunan yung mga tinanim ni Papa ng damo. Parang ganun yata. Syempre hindi naman ako masyadong expert dyan. At dito naman sa bandang gilid habang hinihintay nga namin sila Papa na matapos, dito naman naglalaro yung aking mga chikiting kasama ang kanilang mga pinsan na bihira nilang makita. Kaya naman nag-i-enjoy sila, lalo si Kuya Bako kung enjoy na kalaro yung dalawa niyang pinsan na lalaki, dahil dito sa amin puro nga naman babae yung kalaro niya. Totoo nga lang mga kabakeks, talaga namang hindi ko mapigilan sa kakalaro ang aking Kuya Bako kung talaga naman enjoy siya sa pakikipaglaro niya sa dalawa niyang pinsan at saka iba pa niyang mga pinsan na nandito, mga second cousin ba, ganun. At dito naman mga kabakeks, tingnan niyo naman ang aking baby Bakekang, enjoy din siya sa mga natatanaw niya dyan. Tuwang-tuwa siya dun sa kambing na nakikita niya dyan. Bibihira nga kasi makakita ng kambing dito sa atin, dahil lagi nga lang naman kasi kami nakakulong dito sa aming bahay. Kaya dyan ay enjoy siya kasi panay siya nasa galaan, sa totoo lang. Nung umuwi kami talagang wala kaming ginawa kundi mamasyal sa bukid, kahit paulit-ulit yung nakikita namin. Dahil bukod nga sa napakasarap ng hangin, fresh na fresh yung air. Hindi katulad dito sa atin. Dito sa amin meron kaming katabing planta, lalo kapag nagpasingaw mabaho. Kaya dyan, sulit na sulit yung ilang araw nila dyan. Siguro mga 10 days din kami dito mga kabakeks. Dyan pala sa Cagayan Valley. Kaya naman mga kabakeks, kahit sobrang init din naman ang panahon dito dyan sa Cagayan, talagang hinayaan ko si baby Bakeka sa kasi kaya Bako ko na enjoy nila tong panahon namin dito, dahil syempre bibihira kami makauwi dito, sobrang bihira kami makauwi dito sa probinsya ng aking Diyosawa. Tingnan nyo naman yung baby Bakekang ko na yan mga kabakeks. So enjoy talaga makita at magtanaw-tanaw, magtawag-tawag dyan ng kambing. Sa tatlong sunod-sunod nga na araw namin dito sa Cagayan mga kabakeks, wala nga kaming ginawa kundi mamasyal lang dito sa bukid, magtingin-tingin, maglaro-laro yung mga bata, ganyan. Tulad yan, kahit katirik-tirikan ng araw naglalaro yung mga bagets na yan. At yan naman naghuhukay nga si ate, yung kapatid ng aking Diyosawa, ng kamoting kahoy para mailuto. At yun na nga mga kabakeks, after nga nung sumunod naman na araw, ito naman nag-alagala ulit kami ni Mr. Doon sa may kabilang side naman, yung kasi medyo malapit-lapit yun sa kanila mga kabakeks. Ito medyo malayo-layo na to ng konti lang naman, kaya nakamotor kami dito apat.
nila Baby Bakekang, si Kuya Bakokong, ako at saka si Josawa. Dito nga pala nag-aral si Mr. Bakokong ko mga kabakeks dyan sa high school na yan. High school nga pala yan. Yan dinadaanan na yan. Sabi ko nga sa inyo mga kabakeks, wala kaming ginawa kundi maggala ng mga sunod-sunod na araw. Siguro 1, 2, 3, 4 na araw kami naggagala na mamasyal nila Mr. Pinapasyal namin yung dalawa, tinuturo namin kay Kuya Bakokong yung kung saan nag-aral si papa niya at yung mga nakikita nila kung anong lugar, ganun. Basta, in-explain ni papa nila yan sa kanila, hindi ako kasi hindi naman ako taga dyan alam nyo na yan. So, ayun mga kabakeks, hanggang dyan na nga lang muna ang aking video kasi wala pa naman kaming ginawa ng mga ilang araw dyan kundi maggala-gala, kaya hanggang dyan na lang muna ang aking video, sa susunod na lang ulit. Bye-bye!